Chapter 1. 5 taon nang ginugulo ang isip ni Alden Richard Montero, ng isang babae sa kanyang nakaraan. Pilit niyang kinakalimutan ito sa katinoon na lang ang pansin sa ibang babae. Pero hinahanap-hanap naman niya ang isang parte nito sa lahat ng babaeng nakakarelasyon niya. Hanggang sa makita niya ulit ito. Parang huminto sa paginag ang mundo niya. Pero iba na ang pangalan nito ngayon, saka may anak na. Ang puso niyang nanahimik ng ilang taon ay muling nag-ulos sa kanalito. Si Joaquin kaya ay anak niya. Si Jana kaya ay iisa lang sa katauhan ni Jenica. Malaman niya kaya ang buong katotohanan sa nakalipas na 5 taon. Kung bakit bigla na lang nawala ito. Jana. Kuya. Naalimpungatan ako dahil sa pakiramdam na may yumuyugyug sa akin. Kuya, gising. Dinilat ko ang mata. Ang nanlalabo kong paningin unti-unting lumino. Madilim pa sa kwarto ko, tanging lampshade lang ang ilaw. Pumungad pa sa harapan ko ang mukha ni Agnes. Agnes, ano na naman ba nang bubulahaw ka na naman ke aga-aga? Inaantok na sabi ko kinuha ang isang unan saka tinakip sa mukha. Anong maaga? Mag-aalas 8 na no. Hindi ka ba papasok sa opisina? Mamayang tanghali na. Madaling araw na ako. Nakauwi kagabi. Napangiwi pa ako nang dumaan ang kirot sa sentido ko. Medyo naparami ang inom ko kagabi sa bar. Nambabae ka na naman. Penge pala akong pera. Tinanggal ko ang unan sa mukha saka tumingin sa kapatid. Malaki ang ngiti niya sa labi, nakalahad ang kamay. Penge pong pera. Nagpapakyut nang umuso pa siya. Kumunot ang noo ko. Wala na bang laman ang atem mo? Umiling-iling siya, 5K na lang ang laman. Kumunot ang noo ko. Saan mo dinadala ang allowance mo? Ngumuso siya. Kuya, graduating na ko no. Siyempre maraming gastusin. Dahilan ka pa. Noong isang araw lang sunod-sunod na parcel ang dumating sa'yo. Kumamo siya sa ulo saka ngumiwi. Minsan lang naman yun kuya. Mamaya palalagyan ko ng laman ang atem mo. Sabi ko saka pumikit. Pero kailangan ko ng cash ngayon. Wala akong cash. Ilat ako. Bakit hindi ka manghingi kay mommy? Wala si mommy, umalis. Kumunot ang noo ko. Saan nagpunta? Di nag-zumba kasama ang mga amiga niya. Ikaw saan ka naman pupunta? Di papasok na sa school. Kaya nga ako nang hihingi ng pera. Penge ng baon. Kinapa ko ang wallet ko na nakapatong sa nightstand. Magkano bang kailangan mo? 15,000. 15,000 baon mo. Ngumuso na naman siya. May bibilhin pa ako sa Watson mamaya. Umiling-iling ako saka binuksan ang wallet. Sinilip ko pa sa liwanag ng lampshade ang laman. Pambihira talaga tong kapatid ko may pagkagastesera. Kasalanan ko rin naman dahil sinanay ko siya noong bata pa. Lahat ng gusto niya binibigay ko. 10,000 lang ang cash ko. Sabi ko sabay dukot ng lahat ng pera ko sa wallet. Malulutong iyon na puro 1,000. Parang hangin lang na nil-iPad sa kamay ko ang pera nang mabilis na kunin ito ni Agnes. Pwede na yan. Thank you kuya. Tuwang-tuwang sabi niya saka nag-flying kiss pa sa akin. Sige na umalis ka na matutulog pa ako. Sabi ko saka muling tinakip ang unan sa mukha. Okay, anyway sino yung Jana na tinatawag mo kanina? Siya ang name ng bagong girlette mo diba? Sumbong kita kay mommy. Kabi-kabila na naman ang babae mo. Tinanggal ko ang unan sa katiningnan ng masama ang kapatid. Ay aalis na pala ako. Bye kuya kong babero. Nakangising palong niya saka mabilis nang lumabas ng kwarto ko. Napapikit na lang ako ng mariin saka bumuntong hininga. Ilat ako saka tumitig sa kisame. Sigurado namang di na ako makakabalik sa tulog nito dahil sa panaginip ko na yun. Bakit ba madalas na siya ang laging laman ng panaginip ko? Pilit ko na nga siyang kinakalimutan, pero lagi akong dinadalaw ng mga alaala niya sa panaginip. 5 taon na ang nakalipas. Siguradong kinalimutan na niya ako kaya dapat lang din nakalimutan ko na siya. Hilot-hilot ko ang sentido habang hindi inaalis ang mata sa screen ng laptop. Napapapikit ako sa tuwing pumipitik-pitik ang ugat sa sentido ko. Dapat yata hindi na ako pumasok. Pero kailangan kong i-review itong dokumento para matapos na. Pero hindi rin ako makakapag-concentrate kapag ganitong sumasakit ang ulo ko. Pinindot ko ang intercom. Rika may gamot ba tayo sa sakit ng ulo dyan? Pakidalhan nga ako. Utos ko sa sekretarya ko. Maya-maya lang ay pumasok na ang sekretarya ko na may dalang tableta saka mineral water.
Agad ko na yung ininom. Mabilis naman yumepekto ang gamot, nawala na ang pananakit ng ulo ko kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Eksaktong pagsara ko ng laptop ay nagring naman ang cellphone ko. Tinampot ko ito. Tiningnan kung sino ang tumatawag. Bamantong hininga ako nang makita na si Che ang tumatawag. Sinagot ko na ang tawag niya dahil kung hindi ay siguradong mangungulit lang siya. Hello Che. Hi babe. Nasa office ka pa? Yes. Tipid na sagot ko habang nililigpit ang mga nakakalat na papel sa mesa. Nag-promise ka sa akin na magmomall tayo today. Remember? Oh shit. Oo nga pala. Napakamot ako sa kilay. Nakalimutan ko. Pinanggakuan ko pala siya na magmomall kami ngayon. Okay, sasanduan kita sa kondo mo. Wait for me. Yay. Thank you babe. Love you. Di na ako sumagot saka pinatay ang cellphone. Mag-iisang buwan ko nang din-i-date si Che. Isa siyang freelance model. Okay naman si Che noong una. Maganda, mabait and malambing. Pero nitong huli ay nagiging demanding, nagger and selosa. May pagkamateryosa din. Iniintindi ko na lang baka magbago din siya. Tinitingnan ko na lang ang magandang katangian niya, tinuturuan ko ang sariling magustuhan siya. 35 years old na ako. Isa-isa nang nagsisipag-asawahan ang mga kaibigan ko, kaya naisip ko na ring lamagay na sa tahimik. Iniisip ko na baka si Che na ang babaeng para sa akin. Pero parang malabo. Humugot ako ng malalim na hininga saka sinilip ang oras sa relo. 3:00 na ng hapon. Pwede na akong lumabas saka kitain si Che. Wala naman akong meeting ngayon dahil pinar-schedule ko lahat. Tumayo na ako sa leather chair, binitbit ang coat. Lumabas ako ng opisina saka banilinan ang secretary ko. Babe look bagay sa akin tong bracelet. Antag sa akin ni Che pinakita ang white gold bracelet na nakasuot na sa braso niya. Ngumiti ako. Gusto mo yan? Tumango siya. But it's pricey. It's okay. I'll buy it for you. Namilog ang mata niya. Really babe? Bibilhin mo to para sa akin? Sure. Yamakap siya sa bewang ko. You're so sweet talaga babe. Kaya mahal na mahal kita eh. Malambing na sabi niya. Ngumisi na lang ako. Ewan ko. Pero sa tuwing sasabihin niya na mahal niya ako ay di ko ramdam. Pakiramdam ko mahal niya lang ang panlabas kong hitsura saka mga binibigay ko sa kanya. Babe after this, punta tayo sa hotel. Sobrang miss na kita eh. Pabulong na ungot pa ni Che. Namumungay ang mata niya kagat niya ang kanyang labi. Kumihimas ang kamay niya sa braso ko. Hindi ako mangmang kung ano ang gusto niyang ipahiwatig. Sure babe. Sabi ko inakbayan siya. Lalo naman siyang damaykit sa akin. Ang plano ko ay last na naming pagkikita ito. Lahat ng gusto niya ay ibibigay ko sa araw na ito. Tapos ay kakausapin ko siya ng masinsinan tungkol sa estado naming dalawa. Marami ng babae ang dumaan sa buhay ko. Pero hindi ko naman sila pinagsasabay, hindi ko rin sila pinapaasa. Naniniwala pa rin naman ako sa karma. Tumingin-tingin pa si Che sa ibang alahas na naka-display. Hinayaan ko na lang siya sa kamitigang sumunod-sunod sa kanya. Kuya, kumunot ang noo ko nang may pamilyar na boses ng babae ang tumawag sa akin. Lumangaling nga ako. Nakita ko ang kapatid kong si Agnes na kumakaway. Nasa labas siya ng isang kilalang fast food chain. Kasama niya si Ivona ang asawa ng kaibigan kong si Luigi. May iba pa siyang kasama sa lamesa. Mga kaibigan niya yata. Pinapalapit niya ako sa mesa nila. Nag-excuse ako kay Che, pinuntahan si Agnes. Makati talaga ang paa nitong kapatid ko. Pero okay na rin yung mga babae ang kasama niya, hindi mga lalaki. Paglapit ko sa mesa nila ay binati ako ni Ivona. Tinanguan sa kanginitian ko ang mga kasama nila sa mesa na titig sa akin. Pero nagtagal ang mata ko sa babaeng nasa dulo ng upuan na nakatitig din sa akin. May nakakandong sa kanyang batang lalaki na titig din sa akin. Natigilan ako kasabay ng pagsikdo ng dibdib ko. Jana, nag-iwas siya ng tingin at biglang tumayo. Ay excuse me lang, mag-CR lang ako. Sige, sa akin muna si Joaquin. Baby, dito ka muna kay Tita Agnes, mag-CR lang si Mama. Lumapit ang bata kay Agnes. Ang babae naman na kamukha ni Jana ay tumalikod na. Nagmamadaling umalis. Jana, di ko na napigilan ang sariling tawagin siya. Pero hindi niya ako pinansin saka mas lalong binilisan ang paglalakad. Sinong Jessica ang tinatawag mo kuya? Tanong ni Agnes. Yung kasama nyo.
Sabay turo ko sa babae. Anong Jana? Janice ang pangalan nun kuya. Jana ka dyan. Janice. No. It's Jana. May sugar. Pero baka nagkakamali lang ako. Baka kamukha lang talaga niya. Umiling-iling ako. Impossible. Hay nako kuya, sa dami mong babae na pagkamalan mo pa ang kaibigan namin. Baka kamukha lang nung Jana na binabanggit mo ang kaibigan namin. Sabi ni Agnes na pinupunasan ng tisyo, ang bibig ng batang lalaki na nakatitig pa rin sa akin. Hindi ko na rin maalis ang tingin sa bata. Mag-hello ka sa kanya Joaquin. Siya ang kuya ko. Sabi ni Agnes sa bata. Kumaway naman ang bata sa akin. Hello po. Parang may mainit na kamay na humaplos sa dibdib ko nang marinig ko ang maliit niyang boses. Anak ba siya ni Jana? Kamakalabog ang dibdib na tanong ko. Jenica kuya, hindi Jana and yes anak siya ni Jenica. Pogi niya no. Baby introduce yourself nga te Tito Alden para bigyan kanya ng pera. Tumayo naman ng tuwid ang bata sa kangumiti. Lumabas ang malalim na dimple niya sa kaliwang pisngi pati na rin, ang mapuputi sa kamaliliit niyang. Pantay-pantay ng ngipin. Hello po Tito Alden. My name is Joaquin. I'm 4 years old. Bibong pagpapakilala ng bata. Napangiti naman ako sa kainabot ang ulo niya. Ginulo ko ang malambot niyang buhok na kay sarap sa palad. Nakakatuwa siya saka sobrang cute pa. O penge ng pera pang jobby. Nawala ang ngiti ko sa hirit ni Agnes. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng bata sa kanilahad. Sabihin mo baby penge kung pera pang jobby Tito Alden. Nakangusong turo ni Agnes sa bata. Nahihiya pa noong una ang bata pero sumunod din sa kapatid kong pinaglihi yata ni mommy sa kotong. Penge pong pera pang jobby Tito Alden. Medyo bulol pang sabi ng bata. May binubulong pang kung ano sa kanya si Agnes. Ginamit mo pa talaga ang bata para makapang uto. Sabi ko sa kapatid. Pero, tinukot ko na rin ang wallet sa likod ng bulsa ng trouser ko. Humugot ako ng 1,000 saka inabot sa bata. Nahihiyang kinuha naman niya ito. Muli kong ginulo ang buhok niya. Yehey, may pera na si Joaquin. Say thank you to Tito Alden baby. Thank you po, Tito Alden. Ngumiti ako. You're welcome baby boy. Kinuha naman ni Agnes ang pera sa kanilagay sa maliit na backpack ng bata na nakasukbit sa likod. Alden. Nilingan ko si Che na humawak sa braso ko. Pinati niya ang kapatid ko na tipid lang nang umiti. Babe, let's go. Nakapili na ako ng bibilhin. Antag sa akin ni Che saka hinihila na ako. Bumuntong hininga ko nag-excuse na sa mga kaibigan ni Agnes. Pinigyan ko ng huling tingin ng bata na kumaway pa sa akin. Tiningnan ko rin ang direksyon na pinuntahan ng babaeng kamukha ni Jana. Bumalik na kami ni Che sa jewelry store. Pinigay ko ang credit card sa manager para bayaran ang mga piniling alahas ni Che. Pero wala sa mga alahas ang atensyon ko kundi sa mesa pa rin nila Agnes. Nagababaka sakali na muli kong makita ang babae na kamukha ni Jana. Pagkatapos kong bayaran ang mga alahas ay dinala naman ako ni Che sa isang boutique shop. Posible ba talagang may 2 taong sobrang magkamukha maliban sa kambal sila? Ang sabi sa akin noon ni Jana nag-iisang anak. Lang daw siya ng mga magulang niya. Pero, iba talaga ang kutob ko. Kahit 5 taon na. Ang nakakaraan tuwing gabi lang kami nagkikita ni Jana noon tandang-tanda ko pa. Ang mukha niya, malakas ang kutob ko na ang babae kanina saka si Jana ay iisa. Patunay itong kamakalabog na dibdib ko. Kay Jessica lang nagre-react ng ganito ang puso ko. Natigilan ako nang makitang dumaan sa labas ng boutique shop ang babaeng kamukha ni Jana. Karga-karga niya ang batang lalaki na anak niya. Malalaki ang mga hakbang niya. Pumilis ang tibok ng puso ko habang sinusundan sila ng tingin. Nagtatalo ang isip saka puso ko kung susundan ko ba sila o hindi. Pero sa huli ay nagpaalam ako kay Che na lalabas saglit. Iniwan ko na rin sa kanya ang credit card ko. Malalaki ang hakbang na lumabas ako ng Bot IQ. Nagpaling-galing nga ako sa labas ng entrance ng mall. Tinitingnan ko ang bawat taong sumasakay sa taxi, jeep saka tricycle, lalo na ang mga babaeng may akay na bata. Pero hindi ko pa rin makita ang hinahanap ko. Parang ang bilis naman nilang nawala. Sugar, nasaan ka na ba? Babe, sino bang hinahanabol mo? Basta mo na lang akong iniwan. Nakasimangot na. Sabi ni Che humawak sa braso ko. Ang kabilang kamay niya ay may hawak na ilang pirasong paper bag.
Bumuntong hininga ko pero ang dibdib ko ay malakas pa rin ang kalabog. Isang beses pa. Akong lumangaling nga, pero hindi ko na sila makita. Babe, antag sa akin ni Che. Che, mauna ka na lang muna sa hotel. May gagawin lang ako. Nagsalubong ang kilay ni Che. Ano? Ang sabi ko mauna ka na sa hotel, may gagawin lang ako. Nagpatawag ako ng taxi sa parking boy. Babe, ano ba kasing gagawin mo, bakit hindi na lang tayo magsabay? Angal pa ni Che. Di na ako sumagot, hinintay na lumapit sa harap namin ang taxi. Pinuksan ko ang pinto sa likuran ng taxi saka inalalayang sumakay si Che na halatang masama ang loob pero wala na ring nagawa. Kinausap ko ang driver, sinabi ang pangalan ng hotel. Nagbigay na rin ako ng 1,000 pamasahe sa kanya na ang sukli. Babe, sumunod ka agad ha. Sabi ni Che nang ibaba niya ang salamin ng bintana. Hintayin mo na lang ako doon. Sinenyasan ko na ang driver na minaniobra na nito ang kotse. Bumalik naman ako sa loob ng mall. Kinausap ko ang mga security guard, nagpa-assist sa management. Sinamahan naman ako ng isa sa kanila. Magalang naman akong inisikaso ng manager lalo na nang malaman nito ang pangalan ko. Sinabi ko naman ang concern ko. Sinamahan niya ako sa control room. Kalat ang TV sa buong mall, alam kong makikita ko roon ang hinahanap ko. Pagdating namin sa control room ay agad akong inisikaso ng staff doon. Pinagbigyan nila ako sa kagustuhan ko. Chinek nila ang mga kuha ng TV sa labas ng mall sa oras na binigay ko. Habang nakatingin ako sa monitor ay lalong lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Maya-maya pa ay nakita ko na ang babaeng hinahanap ko nakalalabas lang ng mall. May buhat siyang batang lalaki na may suot na backpack na blue. Malalaki ang hakbang niyang pumunta sa waiting shed saka pumara ng tricycle. Stop, sabi ko sa staff. Agad naman nitong pinayos ang monitor. Hindi naman magkamayaw. Sa pagkabog ang dibdib ko tila gusto nang lumabas ng puso ko sa katawan ko. Pinazoom ko sa staff ang plate number ng tricycle. Manong bayad po. Mabilis kong inabot ang bayad sa tricycle driver saka bumaba na. Pinuhat ko naman si Joaquin saka nagmamadaling pumasok sa makitid na eskenita. Malalaki ang hakbang ko, mabilis ang tibok ng puso ko na parang nakikipaghabulan din. Lingon-lingon ako sa likuran. Mama, baba mo po ako, lakad ako. Sabi ni Joaquin, kinawag-kawag ang paa. Mamaya na anak, pagod ka diba? Sabi ko na bahagya pang napangiwi dahil sa bigat niya. Umusli ang pinkish ng uso ni Joaquin. Di po ako pagod mama. Baba mo po ako, bigat ako eh. Ngumisi ako. Di ka kaya mabigat, magaan ka nga eh. Bakit ngumingiwi ka po? Kasi ang cute mo po. Ngumiti siya. Lumabas ang pantay-pantay niyang maliliit na ngipin saka ang biloy niya sa kaliwang pisngi. Pati mata niya ay nakangiti din. Kapag ganitong ngumingiti siya, kamukhang kamukha niya ang ama niya. Kumagat labi, ako. Ano bang biro ng tadhana ito? Kapatid pa pala siya ni Agnes. Pagod sa kabagsak ang balikat na pumasok ako sa bahay. Walang nangyari sa pag-trace ng tricycle na sinakyan ni Jana pati ng anak niya kanina. Natuntun ko nga ang sinakyang tricycle, kung saan binaba ang mag-ina pero malabo pa din. Walang TV sa binabaan nito, walang makapagturo kung saan nagpunta ang mag-ina. Pero di ako susuko. Ngayong nakita ko siya ulit, di ko hahayaang makawala pa siya. Tutal naman ayaw akong patahimikin ang alaala niya, ngayong nakita ko siya ulit ay lalong hindi ako matatahimik. Idagdag pa ang anak niya na posibleng anak ko rin. Shit! Kapag nagkataon wala akong kamalay-malay na may anak na pala ako. Posibleng anak ko ang batang yun. Isang beses may nangyari. Sa amin ni Jana, wala akong proteksyon noon. Ako din ang una niya. 4 na taong gulang na ang anak niya, 5 taon mula nang may nangyari sa amin, posible talaga, kaya siguro tuwang-tuwa ako sa bata kanina. Bukas na bukas din ipapahanap ko sila. Nagring ang cellphone ko. Paniguradong si Che ang tumatawag. Tinukot ko ang cellphone sa loob ng coat saka pinatay. Wala ako sa mood ngayon na kausapin si Che. Mula sa paghahanap sa mag-ina ay dumiretso ako ng hotel, tinapos ko na ang kung anumang meron sa aming dalawa ni Che. Pero ayaw niyang pumayag, wala naman siyang magagawa dahil hindi naman kami. Pinati ako ng kasambahay na kalalabas lang ng kusina, may hawak siyang pagkain ni Milo. Ang alaga naming Aspen na ni-rescue ni Agnes. Mahilig kasi siya sa hayop.
Sir, nasa komedor na po sila Ma'am Anita and Ma'am Agnes. Sabi ng kasambahay. Tinanguan ko siya sa sumunod na rin sa komedor. Tamang-tama lang ang uwi ko sa hapunan. O anak, nandyan ka na pala. Umupo ka na sa kakakain na tayo. Lumapit ako kay Mommy saka humulik sa pisngi niya. Umupo na ako sa upuan katapat ko ang kapatid na pumapapak na ng hipon. Himala ang aga mong umuwi kuya. Tapos na agad kayo mag-jog-jogan ni Che. Pibig mo Agnes. Pitikin ko yan. Sita ni Mommy bumaling sa akin. Oo nga anak, bakit ang aga mo ngayon? Ang bilis nyo naman yatang mag-chok-chokan ni Che. Napaawang ang labi, kusalaitan na tiningnan ang dalawa. Kinunutin ko sila ng noo. Anong jog-jogan and chok-chokan? Pagkakama. Magkasabay na sabi nilang dalawa. Napapikit ako ng mariin sa kanapakamot sa ulo. Hindi kami nagkama. Tipid na sabi ko. Kaya pala ang aga mong umuwi kuya. O sige na kain na tayo mga anak. Meling pakidala na nga dito ang beefsteak. Utos ni Mommy sa isang kasambahay. Nagdasal muna kami bago kumain. As usual, maingay ang dalawa. Di naman ako makarelate sa pinag-uusapan nila na puro tungkol sa mga pinapanood nilang drama-drama. Silang dalawa talaga ang magkasundo palibas sa parehas babae. Namiss ko tuloy bigla si Daddy. Maaga siyang nawala sa amin maliit pa lang si Agnes, kaya ako na ang tumatayong padre pamilya. Tumingin ako sa kapatid na madaldal. Di talaga siya nauubusan ng sasabihin. Sumagi sa isip ko si Jana saka ang anak niya na posibleng, anak ko rin. Pumilis ang tibok ng puso ko sa pananabik sa isiping anak ko nga talaga ang bata. Nasa sabik na akong makita siya ulit. Tumikim ako. Tumingin sa akin si Mommy saka si Agnes. Ang kapatid ko ang posibleng susi kung saan ko matatagpuan ang mag-ina ko. Agnes, yung kaibigan mo kanina, ano nga ang pangalan nun? Jenica. Pasimpleng tanong ko. Oo Jenica nga. Bakit? Nilunok ko muna ang pagkain saka sumulyap ng isang beses sa kapatid. Saan sila nakatira? Tumaas ang kilay ni Agnes. Bakit mo tinatanong kuya? Interesado ka sa kaibigan ko no? Grabe ka kuya pati may anak pinaginteresan mo. Napahinto ako sa pagmuya. Parang gusto kong taktuka ng kutsara ang kapatid. Sino na naman yang babaeng yan? Tanong ni Mommy. Yung isang friend ko Mommy. Yung mama ni Baby Joaquin, yung cute na bata na kasama ko sa mga picture na pinakita ko sa'yo, mukhang type ni kuya yung mama nun. Titig na titig siya kanina dun eh. Maganda ba yan? Yes naman Mommy. May pagkamorena siya pero maganda. Pero may asawa na. Wala siyang asawa Mommy. Single mother siya. Ay bakit? Naghiwalay sila ng asawa niya. Nagkibit balikat si Agnes. Di ako sure mom, hindi naman kasi nagkukwento yun tungkol sa ama ni Baby Joaquin. Natigilan ako sa sinabi ni Agnes na single mother si Jana. Lalo tuloy lumakas ang kutob ko na anak ko nga ang batang yun. Kaya kailangan ko nang malaman kung saan sila nakatira para makasiguro. Saan sila nakatira Agnes? Tanong ko ulit sa kapatid. Bakit mo ba kasi tinatanong kuya? Pet mo si Jenica no? Napapikit ako ng mariin sa kakulaitan ng kapatid. Basta sagutin mo na lang ang tanong ko. Nagdududang tumingin sa akin ang kapatid ganon na rin si Mommy. Tumikim ako. Para kasing, kilala ko siya. Gusto ko lang siyang makausap. May itatanong lang ako. Tungkol saan anak? It's important matter mom. Saka ko nasasabihin kapag nakasiguro na ako. Muli kong binalingan ang kapatid. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Oo naman. Pero nilahad niya ang kamay sa kamalawak na ngumiti. Money down muna. Napaawang ang labi, kundi makapaniwalang tiningnan ang kapatid. Kumajijek naman si Mommy. Mommy saan mo ba pinaglihitong si Agnes? Sa kotong. Pasensya ka na anak, noong pinagbubuntis ko kasi ang kapatid mo lagi kong binuburautan, ang Tito Roel mo. Sa buraot ko yata siya pinaglihi. Ani Mommy sabay hajijek. Napahimas naman ako sa batok. Parang sumakit ang ulo ko. Kaya naman pala. Lalo namang lumawak ang ngiti ng kapatid. Money down muna bago ako magbigay ng impormasyon. Umiling-iling ako sa kahinugot ang wallet. Dumukot ako ng 1,000 sa kanilagay sa nakalahad na kamay ng kapatid. 1,000 lang. More pa. Hirit pa niya. Kabibigay ko lang sayo ng 10,000 kahapon Pinalagyan ko na rin ng laman ang atem mo. Ngumuso siya. Iba naman kasi yun, saka may paparating akong parcel bukas. I need cash.
Yumugot ako ng 5,000 sa kanilagay sa kamay niya. O hayan. Ito lang. Kinuha ko ulit ang lahat ng pera sa kamay niya. O wag na, ipapahanap ko na lang ang address niya. Tumayo si Agnes, hinablot ang pera sa kamay ko. Pwede na yan. Sige na, sasabihin ko na. Napailing-iling na lang ako. Basta talaga pera, magaling tong kapatid ko. Diyan lang siya sa Quezon City nakatira sa may pulang lupa. Sabi ni Agnes. Kumislot ang puso ko sa sinabi niya sa kananabik.